Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang kaligtasan, kundi pati na rin sa kanyang pangako na protektahan ang babaeng kanyang iniingatan. Pagkatapos punitin ang kanyang damit, nagtanong si Chiek Ryujiem kung ito na ba ang lahat ng makakaya nila. Tila hindi siya nasisiyahan sa mga nakikita niya. Pumunta siya sa isang sulok at kinuha ang isang walis. Pinutol niya ito, at ang natirang mahabang hawakang kahoy ang ginawa niyang pansamantalang sandata. Gayunpaman, sinigurado niya sa kanila na gagamitin niya ang kanyang buong lakas para pantayan ang anumang hamon. Umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Pinahanginan siya sa kanyang paanan, isang babala mula sa isang miyembro ng Special Forces. Tinawag pa siyang lolo ng isa sa kanila na may halong pagmamaliit. Ipinaliwanag ng lalaki na baril ang hawak niya at ang mga tulad ni Chiek Ryujiem na martial artist ay walang laban dito. Sinabi rin niya na handa silang patayin siya kung gagamit siya ng dahas. Natutuwa ang ilan sa kanilang kapitan dahil direkta at walang paligoy-ligoy ang pagpapaliwanag nito. Ngunit, nagtaka ang isa sa kanila sa kakaibang porma na kinuha ni Chiek Ryujiem. Pumorma si Chiek Ryujiem ng kakaiba ngunit nakakasindak na stance, isang posisyon ng mandirigma mula sa makalumang panahon. Ang simpleng kahoy na hawak niya ay tila naging isang tunay na espada sa kanyang mga kamay. Handa na siyang kumitil ng buhay kung kinakailangan. Nadama ng kapitan ng Special Forces ang kakaibang pakiramdam na nagmumula sa lalaki sa harapan nila. Kaya naman, agad niya itong tinutukan ng baril, handang paputukan. Excited din siyang makita kung ano ang kayang gawin ng isang mandirigma mula sa nakaraan laban sa makabagong mandirigma ng kasalukuyan. Ngunit, bago pa niya makalabit ang gatilyo ng kanyang baril, dumating ang isang tawag mula sa itaas. Pinapa-standby sila, at sinabihan na bababa ang presidente ng South Korea para personal na kausapin si Chiek Ryujiem. Sakay ng helicopter, bumaba si Kang Jiken, ang presidente ng South Korea. Agad na sinabihan ng kanyang head security ang lahat na tumabi ngunit manatiling alerto. Nagpakilala si Kang Jiken kay Chiek Ryujiem bilang pinuno ng bansa. Bagamat alangan ng mga special forces, sumunod pa rin sila sa utos at ibinaba ang kanilang mga sandata. Para kay Chiek Ryujiem, ang presidente ay katumbas ng isang hari sa kanyang panahon, at kinumpirma ito ni Kang Jiken. Agad na humingi ng tawad ang presidente dahil sa hindi maayos na pagtrato kay Chiek Ryujiem. Binati niya ito ng maligayang pagdating sa South Korea, at ipinaliwanag na ang lugar na ito ay ang hinaharap na kanilang kinaroroonan. Inilapit niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Chiek Ryujiem, at sinabing dadalhin siya sa isang mas maayos na lugar, malayo sa kaguluhan. Nang marinig ito ni Chiek Ryujiem, alam na niya sa sarili niya na ang taong ito, ang presidente, ang susi sa ilusyong ito. Gamit ang kanyang kahoy na sandata, mabilis niyang winakasan ang buhay ni Kang Jiken. Sa bilis ng kanyang kilos, wala nang nagawa ang mga nakapaligid na special forces. Ang lahat ay napatigil sa pagkabigla. Mabilis na winakasan ni Chiek Ryujiem ang buhay ng Pangulo ng Korea, sapagkat alam niyang ito ang susi upang makalaya siya mula sa ilusyon na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa bilis ng kanyang kilos, wala nang nagawa ang mga bodyguard at mga sundalong nakabantay sa kanila. Bago pa man nila namalayan ang nangyari, ay natapos na ang mandirigma mula sa lumang panahon sa kanyang pag-atake. Agad na bumalot ang takot at pagkabigla sa buong lugar. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago ito napalitan ng galit at kaguluhan. Agad na nag-utos ang pinuno ng Presidential Security na pagbabarilin si Chiek Ryujiem. Polanan siya ng bala. Sigaw nito, puno ng puot at determinasyon. Sa isang iglap, itinutok ng mga sundalo, special forces, at bodyguards ang kanilang mga hawak na armas. Nakatutok ang kanilang mga daliri sa gatilyo, handang tapusin ang buhay ng taong nagdulot ng trahedyang ito. Ngunit bago pa man may makapagpaputok, isang tinig ang pumailan lang sa hangin, malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Huminto kayong lahat. Ang tinig na iyon ay pagmamay-ari ni Kang Jiken. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, tila nawala ng lakas ang lahat ng sundalo. Napako sila sa kanilang mga kinalalagyan, hindi makagalaw, hindi makaputok. Para bang ang mismong utos niya ay may hindi maipaliwanag na kapangyarihan. At doon nila napagtanto ang hindi kapani-paniwalang katotohanan, buhay pa ang Pangulo. Bagamat naguguluhan din kung bakit hindi pa tuluyang nawala ang kanyang hininga. Humihingal itong bumaling kay Chiek Ryujiem na sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado. Hindi maunawaan ni Kang Jiken kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang kanyang nasaksihan. Parang isang panaginip ang lahat, ngunit masyadong malinaw at makatotohanan upang hindi paniwalaan. Para siyang naipit sa pagitan ng katotohanan at isang ilusyon na hindi niya kayang ipaliwanag.
Agad siyang kinamusta ng kanyang mga tauhan, halatang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa kanila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Madali namang sinagot ito ni Kang Jikan. Ayos lang ako, wala akong kahit anong galos, sagot niya nang may kasiguruhan. Gayunpaman, kahit na wala siyang pisikal na pinsala, nanatili ang kalituhan sa kanyang isipan. Ano nga ba ang nangyari? Daman niya ang pag-atake ng taong ito, napakalinaw ng kanyang pakiramdam. Hindi yun isang ilusyon o isang guni-guni lamang. Narinig niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang kilabot na damaloy sa kanyang katawan, at higit sa lahat, naranasan niya ang matinding intensyon ng makalumang mandirigma na wakasan ang kanyang buhay. Tila bawat sandali ay inukit sa kanyang ganita. Napabulong siya sa sarili, nagkamali ba siya? Narinig ito ng naturang mandirigma at agad na sumagot. Hindi ito isang pagkakamali, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Baka sa kanyang posture at sa matalim niyang tingin ang katotohanang pinaninindigan niya ang kanyang ginawa. Walang pagsisisi, walang pagdadalawang isip. Sa kabilang banda, nagsimulang magduda si Chiek Ryujium. Sinimulan niyang pag-isipan ng isang posibleng paliwanag. Kung ito man ay isang ilusyon, isa lang ang taong may kakayahang gumawa ng isang bagay na ganito kalubha, si Yoon Anhai, ang pinakamahusay sa buong Goryo pagdating sa paglikha ng ilusyon. Alam niya kung gaano kaperpekto si Yoon Anhai sa sining ng panlilinlang. Mula sa mga detalye ng kanyang ilusyon hanggang sa paraan ng kanyang pagkontrol sa isipan ng iba, hindi siya kailanman nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba sa nangyayaring ito. May mga butas, may mga mali. Ang mga ilusyon ni Yoon Anhai ay walang kapintasan, masalimuot, totoo, at imposible halos madiskubre. Ngunit ang kaganapang ito, maraming hindi tugma, masyadong marami. Ang mga kamalian sa eksenang ito, mula sa kawalan ng likas na pagdaloy ng mga pangyayari hanggang sa tila mahina at hindi kapani-pani walang posture ng lalaking nasa kanyang harapan. Dahil dito, napagtanto ni Chiek Ryujium ang isang bagay, hindi ito kagagawa ni Yoon Anhai. Habang ninanamnam niya ang tanong na ito, napansin naman siya ni Kang Jikan. Nakita nito na tila meron siyang sinasabi, subalit hindi niya ito marinig. Ang ugong ng helicopter sa kanilang likuran ay masyadong malakas, tinatangay ng hangin ang anumang salita bago pa ito makarating sa kanyang pandinig. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ng matandang mandirigma, pilit binabasa ang kanyang labi upang maunawaan ang kanyang sinasabi. Habang nag-iisip naman si Chiek Ryujium ay isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Mula pa kanina, simula nang maramdaman niya ang kuryente na damaloy sa kanyang katawan, hanggang sa kanyang pagtakas, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit ramdam niya ng buo. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay tunay. Ramdam niya ang bawat dampi ng hangin, ang init ng kanyang katawan, at ang bigat ng sitwasyon. Ito ay hindi isang panaginip, hindi isang malikhaing kathang-isip ng kanyang isipan. Ito ay isang realidad na hindi niya matatakasan. At kung ganoon nga, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Lumipat na ang eksena sa ligtas na kanlungan ng Pangulo, ang tinatawag nilang safe house. Ito ang lugar na ipinangako ni Kang Jikan kay Chiek Ryujium bilang isang lugar na ligtas mula sa anumang banta. Isang matatag at lihim na kuta, malayo sa mata ng publiko at mahigpit na binabantayan ng mga pinakamahuhusay na tauhan ng presidential security. Sa loob ng ligtas na bahay, isang mainit na hapunan ang inihanda bilang paggalang sa bisita nilang mandirigma. Sa kabila ng pagiging espesyal ng lugar, hindi maitatangging may bigat ang atmosfera, tila isang kulungan ang paligid dahil sa dami ng mga bodyguard na nakabantay sa bawat sulok. Ang mga mata ng mga ito ay hindi kailanman lumilihis sa kanilang espesyal na bisita, laging alerto, laging handa. Habang inaayos ang hapagkainan, lumapit ang Pangulo kay Chiek Ryujium at may bahagyang pagkailang na humingi ng paumanhin. Patawad kung natagalan ang paghahanda ng pagkain, wika nito ng may magalang na tinig. Bahagyang tumango si Chiek Ryujium, hindi na pinansin ang paghingi ng paumanhin. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng paggalang mula sa isang pinuno, lalo na't siya ay nagmula sa isang panahon kung saan ang mahihinang salita ay maaaring ipakahulugan bilang kahinaan. Inaanyayahan kitang kumain, dagdag pa ng Pangulo, itinuro ang mga pagkaing inihanda sa kanilang harapan. Samantala, matapos makapaglinis ng sarili at mapalitan ang duguan niyang kasuotan, ramdam ni Chiek Ryujium ang bahagyang ginhawa. Gayunpaman, hindi siya nagpa-relax-relax. Mananatili siyang mapagbantay at handang lumaban anumang oras. Sa isang digmaan, hindi kailanman dapat magpakampante ang isang mandirigma. Agad niyang tinanong si Kang Jikan, nasaan tayo? Mabilis itong sinagot ni Kang Jikan habang nakaupo sa tapat niya. Maaari mong tawagin itong secret base.
Hindi na namin ito nagagamit pero sa pagkakataong ito, mukhang ito ang perpektong lugar para sa atin. Tahimik na pinagmasdan ni Chiek Ryujium ang paligid. Sa kabila ng kasiguraduhan ni Kang Jiken, hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala. Ang pagiging isang mandirigma sa loob ng maraming taon ay nagturo sa kanya na huwag basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba, lalo na kung hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Muli siyang inalok ni Kang Jiken na kumain. Ang mga pagkain ito ay mula sa panahong ito. Isang bagay na bago para sa iyo, aniya, itinuro ang iba't ibang putahe sa hapag. Pinagmasdan ni Chiek Ryujium ang pagkain sa kanyang harapan. Bagamat mas makabago ang pagkakaayos at may ilang hindi pamilyar na sangkap, may isang bagay siyang napansin. Pagkalipas ng ilang saglit, bumantong hininga siya at umiling. Sa tingin ko, wala namang pinagkaiba ang mga pagkain ito sa mga pagkain namin noon, komento niya. Napangiti si Kang Jiken sa sagot niya, ngunit maya-maya pa ay napatawa na ito. Ang ibig sabihin ba nito ay tinatanggap mo na nawala ka na sa iyong panahon? Na ikaw ay nasa hinaharap na 800 taon ang nakalipas. Napatingin si Chiek Ryujium kay Kang Jiken. Ilang saglit siyang hindi nagsalita, parang sinusukat kung paano niya sasagutin ang tanong na iyon. Sa huli, bumantong hininga siya at bahagyang tumango. Medyo tanggap ko na, aniya, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan pa rin sa kanyang tinig. Tila natuwa ang Pangulo sa narinig. Mabuti naman, aniya. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Maya-maya pa, nagsalita muli si Kang Jiken. Siguro napansin mo na rin ang pagbabago sa iyong katawan. Sa narinig, bahagyang napatigil si Chiek Ryujium. Napatingin siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang balikat. May kakaibang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya agad napansin kanina. Napansin niyang tila ba mas magaan ang kanyang katawan. Wala na ang kirot ng mga sugat niya, wala na ang hapdi ng kanyang mga galos. Parang may kung anong himala ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ngumiti si Kang Jiken at sinabing, ang lahat ng ito ay dahil sa makabagong medisina. Sa panahon ninyo, imposible ito. Pero dito, sa modernong mundo, ang teknolohiya at agham ay may kakayahang pagalingin ang halos anumang sakit, sugat, o lason. Muling napatingin si Chiek Ryujium sa kanyang katawan. Ang mga sugat na dapat ay kanyang ikinamatay, wala na. Ang mga sakit at lason na dapat ay unti-unting pumatay sa kanya, hindi na niya nararamdaman. Hindi ito himala, isa itong siyentipikong realidad. Pero sa halip na matuwa, isang bigat ang bumalot sa kanyang puso. Dahil sa isang simpleng katotohanan na hindi niya maitatanggi. Ang Goryeo ay wala na. Ang kahariang kinagisnan niya, ang mundong kanyang ipinaglaban at ipinagsakripisyo, ay matagal nang gumuho. Wala nang babalikan. Wala nang halaga ang kanyang mga panata. Ang kanyang mga kaibigan, pamilya, at lahat ng kanyang nakilala, lahat sila ay matagal nang naglaho sa alikabok ng panahon. At sa puntong iyon, sa kabila ng kanyang paggaling at pagkaligtas mula sa kamatayan, isang matinding lungkot ang damaloy sa kanyang puso. Alam ni Kang Jiken kung gaano kalungkot si Chiek Ryujium sa sandaling ito. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng nararamdaman nito, ramdam niya ang matinding pangungulila sa puso ng mandirigma. Ang isang tao na buong buhay niya ay inialay sa kanyang kaharian, sa kanyang mga panata, ay ngayon ay nagising sa isang mundo na wala na ang lahat ng kanyang nakilala at pinahalagahan. Gayunpaman, alam ni Kang Jiken na ang pangungulila ay hindi maaaring magtagal. Kailangan ni Chiek Ryujium ng gabay upang mahanap ang kanyang bagong layunin sa mundong ito. Kumuha siya ng kapirasong karne mula sa kanyang plato at marahang inilagay ito sa mangkok ni Chiek Ryujium. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isa itong tahimik na pagpapahayag ng kanyang intensyon na handa siyang alagaan at tulungan ito. Tumingin siya sa mandirigma at marahang nagsalita, alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng ito, ngunit nandito ako upang tulungan ka. Gagawin ko ang aking makakaya upang mapabilis ang iyong pag-angkop sa bagong panahon. Tinitigan siya ni Chiek Ryujium, halatang nag-iisip. Hindi siya sanay sa ideya na may ibang tao na gustong tulungan siya ng walang kapalit. Sa kanyang panahon, walang ganitong kabutihang loob, lalo na mula sa isang taong may mataas na katungkulan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Kang Jiken. Ngunit hindi ito libre. May gusto rin akong hilingin sa iyo, aniya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Chiek Ryujium. Ano iyon? Tanong niya, nagdududa sa motibo ng Pangulo. Agad na kumilo si Kang Jiken at hindi na nagpatumpik-tampik pa. Agad siyang sumenya sa isa sa kanyang mga tauhan, at sa isang kumpas ng kamay, binuksan ng head ng intelligence service ang isang malaking screen sa harapan nila. Maya-maya pa, isang video ang nagplay sa screen. Kitang-kita ni Chiek Ryujium ang sarili niya sa telebisyon.
Sa iba't ibang anggulo ng mga footage, makikita ang isang lalaking walang takot na tumatakbo sa mga lansangan, napakabilis, halos kayang makipagsabayan sa mga sasakyan. Sa isa pang eksena, ipinakita kung paano siya tumalon mula sa mataas na gusali, mistulang lumilipad habang bumabagsak mula sa ere. Sa iba pang clip, makikita siya habang nakikipaglaban sa mga sundalo at bodyguard, mabilis, matalas ang bawat galaw, hindi matitinag kahit na napapalibutan ng mga armadong kalaban. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang balitang kasunod nito. Sa video, maririnig ang mga reporter na nagbabalita tungkol sa misteryosong lalaking lumitaw sa syudad. Ang buong bansa ay naguguluhan at tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pakiramdam ng mga tao ay tila nanonood sila ng isang pelikula, sabi ng isang lalaking reporter. Ang lalaking ito ay may kapangyarihang hindi maipaliwanag. Napakabilis, napakalakas, tila isang superhuman na lumabas mula sa isang alamat. Ipinakita rin sa video ang iba't ibang opinyon ng publiko. Ang ilan ay namangha, iniisip na ito ay isang pambihirang penomenon. Ang iba naman ay natatakot, iniisip kung ano ang maaaring maging implikasyon ng kanyang pag-iral sa kasalukuyang mundo. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang isang balita na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Maraming tao ang nag-uugnay sa kanya sa misteryosong taong natagpuan sa loob ng isang malaking tipak ng yelo sa Han River, patuloy ng reporter. Ang lalaking ito, na ilang araw nang pinag-uusapan, ay tila muling nabuhay at ngayon ay nagdudulot ng kaguluhan sa syudad. Ngunit ang tanong ng lahat, sino siya talaga? At paano siya nagkaroon ng ganitong pambihirang kakayahan? Nagpatuloy ang balita, ipinapakita ang iba't ibang eksperto na nagbibigay ng kanilang mga teorya. Ang iba ay naniniwalang siya ay isang eksperimento ng gobyerno, isang resulta ng isang lihim na proyekto na hindi dapat lumabas sa publiko. Ang ilan naman ay iniisip na siya ay isang nilalang na hindi tao, isang bagay na hindi dapat umiiral sa tunay na mundo. Ngunit ang gobyerno, ayon sa balita, ay may isang malinaw na pahayag. Isang pelikula lang ang lahat ng ito, wika ng isang opisyal sa telebisyon. Lahat ng eksenang ito ay bahagi ng isang upcoming action movie. Walang katotohanan na may isang superhuman na naglalakad sa ating mundo. Ang kanilang layunin ay gawing makatotohanan ang bawat eksena upang magbigay ng isang kahangahangang cinematic experience sa lahat. Nanatiling tahimik si Chiek Ryujium habang pinagmamasdan ang bawat eksena. Pinanood niyang ipinalabas ng gobyerno ang isang peking katotohanan upang itago ang kanyang pagkatao. Pinanood niyang binabago ng mga taong ito ang naratibo na para bang siya ay isang kathang-isip lamang, isang karakter sa isang pelikula na ginawa upang aliwin ang masa. Pinaliwanag ni Kang Jiken kay Chiek Ryujium na hindi pa handa ang mundo para malaman ang kanyang existence. Bagamat marami ang nagtataka at nag-uusap tungkol sa kanya, hindi pa kayang tanggapin ng mga tao ang isang nilalang na nagmula sa nakalipas na panahon at nabuhay muli sa kasalukuyan. Tinatawag ka ngayon ng mga dalubhasa bilang frozen human, ani Kang Jiken habang tinatitigan si Chiek Ryujium. Isang buhay na patunay na posibleng mapanatili ang isang tao sa loob ng yelo sa loob ng napakahabang panahon, at muling mabuhay ng walang kahit anong pinsala. Nanatiling tahimik si Chiek Ryujium habang nakikinig, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya nagugustuhan ang takbo ng usapan. Nagpatuloy ang Pangulo, hindi lang life extension o pagpapahaba ng buhay ang posibleng matuklasan dahil sa iyo. Maraming ibang siyentipikong tagumpay ang maaaring matamo, mga bagong kaalaman sa medisina, teknolohiya, at maging sa kalikasan ng mismong buhay ng tao. Ikaw ang susi sa mga bagay na matagal nang pilit abutin ng sangkatauhan. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang bahid ng pagbibiro sa mukha ni Kang Jiken. Alam ni Chiek Ryujium na seryoso ito sa sinasabi. Matagal nang sinusubukan ng iba't ibang bansa na isagawa ang prosesong ito, patuloy ng Pangulo. Marami ng eksperimento at pagsasaliksik ang ginawa upang mapanatili ang isang buhay na organismo sa loob ng yelo sa loob ng mahabang panahon at pagkatapos ay matagumpay na muling gisingin ito. Ngunit lahat ng mga pagtatangka ay nauwi lamang sa kabiguan. Saglit siyang tumigil at bumantong hininga. Hindi nila alam ang tamang paraan, aniya. Walang nakakaalam kung paano maingat na tunawin ang yelo nang hindi napipinsala ang laman ng nakapaloob dito. Walang nakakaalam kung paano mapapanatiling buo ang katawan at isipan ng isang taong nasa loob ng matinding lamig sa loob ng daan-daang taon. Hanggang sa ikaw ay lumitaw. Narito ka ngayon, dagdag pa ni Kang Jiken. Ikaw ang sagot sa lahat ng tanong. Ikaw ang susi sa hinaharap ng medisina, agham, at teknolohiya. Hindi lang ito para sa amin, kundi para rin sa ikabubuti ng ating bansa, at para na rin sa ating mga ninuno. Maaari nating gamitin ang impormasyong ito upang mapabuti ang buhay ng mas maraming tao sa hinaharap.
Sa puntong iyon, muling nagsalita ang Pangulo, ngayon ay mas banayad ang tono ng kanyang boses. Kaya naman, Chiek Ryujium, nais kong makipagtulungan ka sa amin sa pananaliksik na gagawin namin. Ito ay para sa kabutihang panlahat. Ngunit bago pa man matapos ang pagsasalita ng Pangulo, biglang tumayo si Chiek Ryujium mula sa kanyang upuan. Nagulat ang mga nakapaligid sa kanila, lalo na ang mga bodyguard at opisyal na naruroon. Lahat ay napatingin sa kanya, nag-aabang sa kanyang magiging tugon. Mariin ang kanyang tingin kay Kang Jikan, at sa malamig na tinig ay sinabi niya, hindi ako interesado sa alok mo.